Diyos, na lagi kaming maging uhaw, O God Lord, sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus.
po ay patuloy na umawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy nga ng kabutihan ng ating Diyos ay hindi nagbabago kahit kailan. Kaya tayo pong lahat ay patuloy po na magsama-sama at awitin po natin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, na talagang sa buhay po namin, hindi po kami magsasawa na laging sabitin ng aming mga labi na Ikaw ang Diyos na napakabuti sa lahat ng oras ng aming buhay, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. kami na magpupuri sa iyo sa kahit
Diyos na wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, hanggang ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hindi po tayong mawit na walang katulad. Yes, Lord. At walang hihigit sa'yo, Panginoon. Dahil wala kang katulad. Yes, oh God. At walang papantay sa'yo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Diyos mula noon hanggang ngayon, Panginoon. At kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sabihin natin sa Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Salamat. Nag-iisa kang Diyos ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon,
Panginoon, ikaw ang Diyos ng walang kapantay, ikaw ang Diyos ng walang katulad. Hallelujah. Maraming salamat na sa buhay namin, kailanman o Diyos, hindi mo kami pinabayaan. Dahil mula noon hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan man, hanggang sa pagdating mo, O Diyos, tunay na hindi ka magbabago, tunay na hindi mo kami pababayaan, O Diyos. Kaya maraming salamat, O God, na sa anuman, O Diyos, ng aming takbuhan, ng aming buhay, anuman, O Diyos, ang aming mga maranasan, anuman, O Diyos, ang aming Panginoon, sa buhay namin, sa pang-araw-araw, O Diyos, anumang aming pagdaanan, tunay nga, O Diyos, na sa iyo lamang po kami nagtitiwala, sa iyo lamang po kami, Panginoon, umaasa, dahil ikaw ang aming tunay na Diyos, ikaw ang aming tunay na Diyos, na hindi magbabago. Kaya sino man, O Diyos, na sinabi mo sa iyong mga salita, sino man, O God Lord, ang tatawag sa iyo, lalapit sa iyo, O Diyos, at tunay nga na iyong diringgin, na kung kami, Panginoon, ay patuloy, O God Lord, na magpapakumbaba at kikilalanin kang ikaw ay tunay na Diyos, ay patuloy mo kami, Panginoon, na diringgin, patuloy mo kaming sasamahan, at maging sa anumang aming lakbayan ng aming buhay, sa lahat, O God Lord, ng oras, kami ililigtas mo, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Kaya, O Diyos, ikaw lamang ang tunay na nakakaalam ng lahat ng aming mga saloobin, lahat ng nasa puso namin, Panginoon. Ito'y patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo. Ito'y patuloy namin ibinibigay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na narito, na tunay nga niloob mo, tunay nga, O Diyos, na meron ka magandang dahilan, meron ka, Panginoon, magandang plano sa bawat buhay ng bawat isa, at sa lahat ng aming mga kasama na nanonood online, nasaan man po silang dako, O Diyos. Hallelujah, patuloy mo silang samahan at pagpalain. Kaya maraming salamat po na sa gabing ito ay patuloy lamang namin na ipinagkakatiwala sa iyo at iniaasa sa iyo ang gawain ito na mayroong katagumpayan sa pangalan mo, sa biyaya mo, O Diyos. Maraming salamat po, at ang lahat ng ito, O God, ay patuloy lamang na ibinabalik namin sa iyo at itinataas ang lahat ng ito at ipinagpapasalamat namin ang gawain ito, O Diyos, na sa gabing ito ay patuloy kami, O God Lord, na makakatanggap ng pagpapalang spiritual at patuloy na kalakasan. Hallelujah, magkakaroon kami ng encouragement, O God Lord, sa maririnig po naming salita mo. Maraming salamat sa gagamitin mo, O Diyos, na likod mo sa pag-share, O God Lord, ng salita mo. Kaya maraming salamat sa iyo lamang ang mataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen! Amen! Praise God! Palakpakan po natin ang ating Diyos. At sa gabing ito ay patuloy pa rin po tayo na manatili sa ating pong pakikinig, dahil tayo po'y darako na po sa salita po ng ating Diyos. Kaya tinatawagan ko na po si Pastor Tony Rivera para po sa pagdadala ng kanyang salita, ng salita ng ating Diyos. Amen. God bless po. Lord, hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga nasa online, ganun din itong mga kasama namin sa loob ng simbahan. Salamat sa Panginoon sapagkat sa binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkatipon ulit para sa kanyang kadakilaan, para sa kanyang kaalangalan, sapagkat alam natin, hindi masasayang itong ginagawa natin, sapagkat ang Diyos natin nangako sa atin, dalawa man o tatlo na nagkakatipon, nandyan siya sa ating kaligitnaan. Kaya purihin ang Panginoon. Bago natin simulan ang ating pag-aaralan sa gabing ito, manalangin muna tayo. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataon na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat Panginoon sapagkat binigyan mo po kami, Panginoon, ng panahon para pumunta rito, Panginoon, sa iyong bahay dalanginan, para sambahin ka, purihin ka, pasalamatan ka,
at lalong-lalo na mahalin ka, Panginoon. Lord, sa gabing ito, pagpalain mo, Panginoon, itong salita mo, Panginoon, na aking dadalhin sa gabing ito, na ito'y maging pagpapala sa amin, Panginoon, at maging kalakasan ng spiritual na buhay namin, Panginoon. Pinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan. Samahan mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang magturo sa amin sa gabing ito. At Lord, Ikaw, Panginoon, ang magbukas sa amin sa spiritual mind namin, spiritual na puso namin para maintindihan namin at matanggap namin ng buong kaligayahan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay buhay, Lord. At binabalik namin ito lahat at aming pinapasalamatan lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. At ngayon, ang tema na aking dadalhin sa gabi ito ay pinamagatan ko ang layunin ng mga himala. Sapagkat alam natin lahat ng ginagawa ng Diyos dito sa mundo, lahat may layunin. Sapagkat ang Diyos natin hindi siya katulad ng mga tao. Minsan tayo gumagawa tayo na wala tayong layunin, basta gawa tayo ng gawa. Pero ang Diyos hindi katulad ng tao. Ang tao, pag gumawa siya, minsan nasa plano niya, minsan wala sa plano. Pero ang Diyos, pagka gumawa siya, talagang may layunin siya. Kaya nga, ang Diyos natin, gumagawa siya ng himala para maintindihan natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang ating key verse na mababasa sa Jeremiah 32:27. Ang sabi dito sa salita ng Diyos, Ako ang Diyos, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Ang sabi ng Panginoon dito kay Jeremiah, sabi niya, Ako ang Panginoon at ang Diyos ng mga tao. Dito sa salitang ito, pinapakilala ng Diyos, pinapakilala ng ating Panginoon, siya lang ang Diyos ng mga tao. Kaya anumang gawin ng tao, kumilala man siya, hindi siya kumilala sa Diyos, pero hindi natin mapapasinungalingan na ang Panginoon natin, siya lang talaga ang Diyos dito sa universe. Sapagkat nakita natin kung gaano kadakila ang ating Diyos. Nakita natin kung gaano kamakapangyarihan ang ating Diyos. Nakita natin lahat ng ginagawa niya. Nagtutukoy yan sa pagka-Diyos niya. Kaya dito, pag-aralan natin, bakit ba ang Diyos gumagawa ng himala? Tandaan natin, hindi ang Diyos gumagawa ng himala para lang sa wala. Kaya nga dito, ang mga himala na ginagawa ng Diyos, hindi yan para mamangha ang tao o kaya manggilala sa tao. Ginagawa ng Diyos yung himala niya sapagkat may layunin siya. Number one layunin niya, ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, ipakita ang kanyang pag-ibig. Pangatlo, ipakita ang kanyang layunin. Sapagkat alam natin, ang Diyos natin, gumagawa siya ng lahat ng bagay ikabubuti ng mga anak niya. Kaya dito, ating ngayong himay-himayin at pag-aralan, ano ba yung mga layunin ng Panginoon? Bakit siya gumagawa ng himala? Number one, gumagawa siya ng himala para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Anong layunin ng Panginoon kaya siya gumagawa ng himala? Para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sabi nga dito sa Jeremiah chapter 32 verse 21, sa salita ng Diyos, sabi niya dito, sa pamamagitan ng mga himala at mga kahanga-hangang bagay at sa kapangyarihan niyon, natakot po ang mga taga-Ehipto at pinalaya ninyo ang mamayan ninyo mga Israelita sa Ehipto. Ano sabi ng Panginoon dito? Bakit siya gumagawa ng himala?
Gumagawa siya ng kahanga-hanga, mga himala, para maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Bakit? Sa anong dahilan? Para ang tao matutong matakot sa kanya. Kagaya dito sa mundong ito, pag ang tao hindi siya matutong matakot, walang papara sa kanya kung gagawa siya ng masama. Diba? Dito sa gobyerno natin, kung walang gobyerno, meron kayang kakatakutan ng mga holdapper? Kasi kung walang kapangyarihan, hindi pwedeng matakot ang tao eh. Sa tao lang, dito na tayo magbigay ng halimbawa. Dito na lang sa mundo. Kung walang kapangyarihan yung gobyerno natin, ang tao kailanman hindi matatakot. Palagay ko, hindi na magtatago yung mga holdapper. Hindi na sila magpaplano paano pag-hold up. Kasi bakit? Wala silang takot eh. Kasi bakit? Gagawa tayo ng masama. Total, wala naman silang magagawa sa atin eh. Pero bakit ang mga holdapper, gumagawa sila ng mga bagay na hindi basta-basta gagawin lamang, kundi dinadaan nila sa plano, sapagkat natatakot silang mahuli. Diba? Kaya nga, kung ang tao, kung walang kapangyarihan ang tao, hindi matatakot, ganun din ang Diyos. Kaya nga pinapakita yung kapangyarihan niya, yung himala niya, sa pamagitan ng kapangyarihan niya para ang tao matakot. Kaya nga sabi ni Jeremiah, dahil sa ginawa ng Diyos, sa kahangahangang himala na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, ang mga taga-Egypt nagkaroon ng takot sa Diyos. Doon na natin pinapakita ang layunin pala ng himala, hindi lang para mamangha ka, hindi lang para ma-amaze ka sa mga nangyayari. Hala, himala. Hindi lang ganun. Kaya pinapakita ng Diyos yung himala, yung kapangyarihan niya sa pamagitan ng himala para ka matakot. Kaya pag ikaw nakikita mo yung himala ng Panginoon at sa paggawa ng himala ng Diyos sa buhay mo at mangyayari, wala kang nararamdaman sa buhay mo. Wala kang nararamdaman na pagkatakot sa Diyos. Wala kang nararamdaman na ang Diyos ay dakilain. Isa lang ang masasabi ko sa iyo. Yung himala na pinapakita sa iyo ng Diyos, hindi mo talaga naintindihan. Kasi pag ikaw tunay kang nakakaintindi bakit gumagawa ang Diyos ng himala, bakit pinapakita niya to sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, kung hindi mo to maintindihan, para lang kang nagigilalas o para kang ma-amaze lang, hindi mo talaga nakikita at nauunawaan yung layunin ng Diyos. Kagaya natin mga kapatid, di ba tayo mga tao, bakit pa tayo gumagawa ng bangko? Para ba sa wala lang? Kaya nga nausong bangko, bakit? Kasi may layunin eh, para upuan, di ba? Bakit nagkaroon tayo ng mic? Para yung magsasalita, hindi na masyadong bubuelo ng sisigaw, yung para napuputulan na lang ng ugat. Kasi may mic ka na eh, di ba? Kaya nga sa Bible, sa unang panahon, di ba, pag sinabi ng Panginoon, isigaw ninyo ang mabuting balita. Bakit pinapasigaw? Kasi klaro naman eh, wala kasing mic sa unang panahon. Di ba? Kaya nga pagkang tao, nangangaral na talagang pasigaw. Kaya nga naimbento itong mic para malakas ang dating at para yung nasa malayo naaabot ng boses. Ito yung layunin ng mic, ganun din yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya siya gumagawa ng himala sa pamagitan ng kapangyarihan niya para ang tao matakot sa kanya. Kaya nga, dito nakita natin, yung taga-Ehipto, sabi ni Jeremiah, natakot eh. Kaya nga dahil sa himala na ginawa ng Panginoon sa taga-Israel, yung mga Ehipto natakot. Ano ba yung mga himala? Kasi tayo, pag sinabing himala, yung mga, pwede lang, yung mga pilay, lumakad, yung patay na buhay, yung walang tenga, nagkaroon tenga, di ba? Yan yung mga himala sa atin eh.
Pero yung himala na tinutukoy dito sa Bible, kaya natakot yung mga taga-Egypto, bilang mo 10 salot yun na nangyari sa kanila kasi ang mga taga-Egypto ayaw nilang paalisin yung mga Israelite. Ayaw nilang bigyan ng kalayaan sapagkat alipin nga sila eh. Alipin sa bukid, alipin sa bahay, alipin sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng mga Ehipto, ginagawa nilang alipin ng mga taga-Israelita. Pero, nung gumawa ang Diyos ng himala, nakita ng mga taga-Egypt kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos, kaya nagkaroon sila ng takot. Biro mo, unang himala na ginawa, yung basto ni Moses, binato niya kay Paraon, naging ahas. Ang sabi ngayon ng mga salamangkero ng mga taga-Ehipto, kaya namin yan, bumato rin sila ng baston, 2. Naging ahas din. Diba? Kaya rin. Pero ang kaibahan, yung 2 ahas, kinain lang ng ahas ni Moses. Ibig sabihin, yung 2 baston, kinain lang ng 1 baston ni Moses. Ibig sabihin, yung himala na pinapakita ng Panginoon, talagang kamanga-manga, kayang lupigin ang mga masasama. Kaya nga ang layunin ng himala eh. Kaya nga ang tao dapat pag siya pinapakitaan ng Diyos ng himala. Kasi yung mga tao ngayon, ang gusto mga himala, yung mga impossible eh. Dapat tayo mga anak ng Diyos, dapat tanggapin natin ang pinakadakilang himala na ginawa ng Diyos sa atin. Ano number 1? Yung kasalanan mo, pinatawad. Yun talaga yung pinakamalaking dakila na nagawa ng Diyos sa buhay natin eh. Hindi yung pilay na tumayo, hindi yun eh. Ang totoong milagro na ginawa ng Diyos sa atin, yung kasalanan mo, pinatawad ng Diyos. Kasi kung hindi ka pinatawad, saan ka pupunta? Sa impyerno ka. Yung sumpa ng Diyos, kung hindi tinanggal sa'yo, magiging kawawa ka. Pero dahil sa himala na ginawa ng Diyos, ipinadala niya dito yung anak niya, binigay yung buhay niya, kaya tayo may kalayaan na sa sumpa, may kalayaan na sa kasalanan, may kalayaan na gumawa ng kabutihan. Yun ang tunay na himala. Kaya pag ikaw ginagawan ka ng Diyos ng himala, dapat paglingkuran mo siya, tatakutan mo siya. Huwag tayong tumulad sa Israel. Natakot nga sila, pero hindi sila naglingkod sa Diyos. Di ba? Yung kinausap ng Diyos si Moses at nagdoon yung mga Israelite doon sa bundok ng Sinai. Anong sinabi doon? Natakot sila. Yung nagsalita ang Diyos, natakot ang mga Israelite, pati nga si Moses, nanginig nga sa takot eh. Pero, anong nangyari? Walang nangyari sa buhay nila. Sapagkat hindi nila nakita yung layunin ng himala ng Diyos. Bakit nakapag-usap ang Diyos sa buhay ng mga Israelita? Kaya nga sabi ni Jesus, kung nangyari ito, sabi ni Jesus, yung panahon niya dito sa Israel, di ba? Kung nangyari ito sa panahon ng Nineveh, di ba? Matagal na dapat silang nagbago. Di ba? Nagbago. Pero nakita natin yung mga taga-Nineveh, nagbago naman sila eh. Pero kung yung himala na naginawa ni Kristo sa panahon ng dito siya sa mundo, yun ang naging nangyari sa panahon ng Nineveh, matagal na kagad sila nagbago. Pero itong mga tao dito at titigas, nakita na nila yung himala, pero walang nakaintindi. Kaya nga tayo, ang himala ng Diyos, tandaan natin, may layunin yan. Pag hindi mo nakikita kung anong layunin, kaya may himala, sayang lang. Kaya nga tayo mga anak ng Panginoon, tayo tinuturuan ng Diyos araw-araw para makaalam at makaunawa sa ginagawa ng Diyos. Naniniwala ba kayo na unawaan yung ginagawa ng Diyos? Ako naniniwala ako eh. Bakit? Sabi ng Apostol Pablo yan eh. Sino daw ang makakaintindi
sa iniisip ng Diyos, di ba, ang kanyang espiritu. At sabi ni Pablo, yung espiritu na yon nasa inyo. Kaya naiintindihan natin ang Diyos. Pag ang Diyos nagsasalita, nauunawaan niya kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng Diyos, kung ano ang gustong ipahiwatig sa atin ng Diyos. Kaya tayo, pinag-aralan natin to para hindi tayo matulad sa ibang mga tao na humahanga lang pero walang dating sa kanila. Na hindi tayo maging tulad sa Israel. Ang titindi ng himala na nangyari sa Israel. Sabi ko nga, sa isip ko nga, palagay ko na nandun ako sa panahon na yun, talagang amis na amis. Ibiro mo yung dagat, kung sana maliit na dagat yun, Red Sea yun eh. Ilang kilometro haba nun. Pero nakita mo naman, biniyak ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan para makita lang ng mga taga-Israeli kung gaano kadakila ang ating Diyos, kaya siya gumawa ng himala. Di ba? Kaya nga tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo pinili ng Diyos. Na bagamat hindi tayo kasama sa pagpili ng Diyos sa unang panahon, kasi ang pinili ng Diyos yung mga taga-Israelite lang. Pero dahil tumanggi ang taga-Israelite, yung pagpili ng Diyos doon na nabaling sa mga Hintil. Kaya nagpasalamat tayo sa Panginoon eh. Kaya nga tayo, nagpapasalamat din tayo sa Israel. Kapag kung hindi naging matigas ang ulo ng Israel, palagay ko Israel pala yung kwan talaga eh. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, palagay ko pinahintulutan ng Panginoon yun para tayong mga mga Hintil, makakaroon tayo ng kaligtasan para makita natin yung tunay na himala sa ating buhay. Bagamat hindi sa atin nangyari yung biniyak ng dagat, bagamat hindi sa atin nangyari sa kapanahonan natin yung lahat ng mga nakita natin sa unang panahon sa Israel, bagamat hindi natin yun naranasan sa buhay na ito bilang mga Hintil, pero ang pinakamalaking himala naman ang nagawa ng Diyos sa atin, hindi nagawa sa Israel, yung pagbabago ng buhay. Sapagkat sa panahon ng Israel, hindi na bago yung buhay niya. Ang katunayan nga, imbis 1 month lang ang paglalakbayan nila yung desert, isang buwan lang dapat kung titingnan mo sa mapa. Pero umabot sila ng 40 years. Anong nangyari sa kanila? Paikot-ikot sila, paikot-ikot. Bakit ganun? Sapagkat may gustong ituro ang Diyos sa kanila. Pero kailanman, hindi sila natuto dahil matigas ang kanilang mga ulo. Diba? Kaya nga tayo, huwag tayong mainggit sa taga-Israel na nakita natin yung physical na himala, yung biniyak, yung dagat, yung sila Daniel pinakain sa leon, hindi kinain, sila Sadrach, binago, nilagay sa apoy, hindi nasunog, bagamat hindi natin nakita sa panahon ng mga Hintil. Pero may isang himala na hindi rin nangyari sa kanila, yung himalang pagbabago ng buhay, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin yan. Sapagkat sabi nga, ang Diyos lang ang makakapagbago ng buhay. Kaya yun ang tunay na himala eh. Di ba? Kaya nga, magtataka ka bakit hindi na ginagawa ng Diyos ngayon yun. Hindi, sabihin mo ba ang Diyos natin, hindi siya nagbabago? Hindi siya nagbabago eh. Pero tandaan natin, yung himala na nakita natin sa unang panahon, kaya lang nangyari yun para tayong mga taga-Hintil, para tayong sa ating kapanahunan, yung mga lumang nangyari para tayong meron tayong titingnan na halimbawa, para tayong matuto, para tayong hindi gumaya sa kanila kung ano nangyari sa kanila, para tayong mamuhay talaga ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi katulad sa kanila. Kaya nga, sa totoo lang, kahit anong gawa ng Diyos yung himala niya,
Kung hindi mo naman naiintindihan, wala rin dating sa iyo. Katulad sa Israel, ginawan sila ng himala ng Diyos, pero walang dating sa kanila. Walang dating sa kanila eh. Kasi kung may dating sa kanila yon, matagal na silang nakapasok sa lupang pangako. Ang katunayan, hindi sila nakapasok. Ang nakapasok yung mga batang maliliit na lumaki na. Ang nakapasok yung mga tao talaga na naniniwala sa Diyos, katulad nila Moses, katulad nila Joshua. Kasi si Moses nga, di ba, nagkasala, hindi rin siya nakapasok. Pero bakit nangyari yun? Para tayo magkakaroon tayo ng halimbawa na huwag nating gagayahin. Na huwag tayong tumulad sa kanila, na ang Diyos gumagawa sa kanila ng himala pero walang dating sa kanila, sapagkat yung himala namanghalang sila. Pero hindi nila nalaman kung ano talaga ang layunin ng himala. Ang layunin talaga ng himala, para tayo magkaroon ng takot sa Panginoon. Ano pa sabi ng Bible? Ano pa yung sabi ng Bible dito? Ito pa yung sabi ng salita ng Diyos. Ang sabi niya dito, para matakot yung mga taga-Ehipto. Ano pa dito? Dito sa Jeremiah 32:20, sabi dito, gumagawa kayo ng mga himala at mga kahangangang bagay doon sa Ehipto, at patuloy niyo po itong ginagawa hanggang dito sa Israel at sa ibang mga bansa, at sa pamagitan nito nagiging tanyag po kayo sa lahat ng dako. Anong layunin pa ng himala? Para ang Diyos ay kilalanin, maging tanyag. Maraming mga tao, ang tao, tanyag ang pangalan ng Diyos, pero walang dating sa tao. Maraming mga tao walang dating sa kanya, yung pagkatanyag sa pangalan. Kilala niya, o kilala mo ba ang Diyos? O, kilala ko kasi lahat ng tao dito sa mundo, lahat kilala nila ang Diyos, pero hindi nila kinikilala. Iba yung kilala sa kinikilala. Tandaan mo, ang gusto ng Diyos, kilalanin siya. Kasi bakit? Sabi niya nito, at sa pamagitan nito, naging tanyag po kayo sa lahat ng dako. Ibig sabihin, kilalanin mo ang Diyos. Sa buhay na ito, pag sinabing kikilalanin natin Diyos, maging tanyag siya sa atin, dapat lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito, dapat nakakabigay ng kawalhatian sa Diyos. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na hindi napaparangalan ng Diyos. Katulad ng Israelita, bagamat ginawan sila ng mga himala, pero ang mga ginagawa nila, hindi nakakapagbigay lugod sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, nabubuhay tayo dito sa mundo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kung wala ang pag-ibig ng Diyos, matagal na tayong patay. Matagal na tayong wala. Pati na mga tao, wala na dito lahat. Kasi sa panahon pa lang sa Genesis, ang Diyos talagang nagsisi talaga bakit niya ginawa ang tao. Pero dahil sa pag-ibig niya, binigyan niya ng pagkakataon ng tao para maunawaan nila ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, maraming mga anak niya nahulog dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ano yung kaalaman na yun? Hindi yun head knowledge, kundi yung wisdom, tinutukoy doon, yung kaalaman, yung wisdom na nagmumula sa Diyos, sapagkat yung wisdom na nagmumula sa Diyos ay nagtuturo sa atin na lumakad sa kabanalan at lumakad sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung tayo, kilala mo ang Diyos, pero hindi mo naman siya kinikilala, maging walang kwenta yung pagkakilala mo sa Panginoon. Di ba? Katulad lang sa magulang yan eh. Kilala mo ba yung magulang mo? Oo, kilala ko yung magulang ko kasi tatay ko yun eh. Pero, magiging walang kwenta yun. Kilala mo nga yung magulang mo.
pero hindi mo naman sinusunod yung magulang mo. Anong tawag sa'yo sa mga tao? Ang tawag sa'yo sa ayaw sa gusto mo, ikaw tatawagin lang Suwail na anak. Di ba? Kasi kung tunay mong nakilala yung ama mo, dapat kilalanin mo siya sa lahat ng bagay. Sa paglilingkod mo, ano man ang gawin mo na makakabigay ka ng luwalhati sa Panginoon. Kaya nga itong himala na ginagawa ng Diyos sa atin, pinapakita niya sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan para tayo matakot sa kanya. Pangalawa, para tayo matutong dakilain ang ating Diyos. Kasi ang katunayan, sabi nga dito, para daw siya matanyag sa buong mundo. Paano ba ang tao magiging tanyag? Di ba dinadakila yan? Si Jose Rizal. Bakit naging tanyag si Jose Rizal? Sapagkat dinadakila siya. Bakit siya dinadakila? Dahil sa kanyang ginawa. Kaya nga si Jose Rizal, meron siyang monumento dun sa Spain, sa China. Makita mo dyan, di ba? Dito sa Pilipinas, hindi naman siya gumawat ng armas. Sumulat lang siya. Pero siya yung number 1 hero ng Pilipinas. Bakit siya naging tanyag? Dahil sa kanyang ginagawa. Ganun din ang Diyos. Kaya siya gumagawa ng kamangha-mangha para siya maitaas. Bakit dapat siya itaas? Sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat. Saan ba nagmula ang tao? Sa Diyos. Kasi kung ang Diyos hindi siya gumawa ng tao, walang tao ngayon. Lahat ng bagay dito sa Diyos galing. Pati yung inuupuan nyo, pati itong simento, pati itong kurente, lahat yan, nagmula yan sa Diyos. Kaya nga tayo, dapat nating kilalanin ng Diyos, dapat nating dakilain ng Diyos. Kaya nga tayo, tinuturuan tayo ng Bible na maging matulad tayo nila Daniel, nila Shadrach, Meshach, Abednego, kasi yung buhay nila makikita mo. Pagising pa lang nila sa umaga, pinupuri na nila ang Panginoon, dinadakila nila ang Panginoon. Bakit? Nakikita nila yung kamangamangang gawa ng Diyos. Kasi pag hindi mo nakikita yung kamangamangang nagawa ng Diyos, walang kwenta yung pagkatao mo. Diba? Para katulad lang yan. Kung hindi mo nakikita yung sakripisyo ng magulang mo, walang kwenta talaga yung pagiging anak mo. Kasi bakit? Hindi mo nakikita yung sakripisyo ng anak mo magulang mo. Ganon din sa Diyos. Kung hindi mo nakikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, yung mga himala na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, tandaan mo, wala kang kwentang tao. Kaya nga tayo mga anak ng Diyos, palagi tayo nagtatanim ng utang na loob sa ating Diyos. Bakit? Sapagkat kung wala ang Diyos, wala tayong buhay. Malaking himala nga yung pagising mo sa umaga, gising ka pa eh. Diba? Ang laking himala nun. Na pagising mo sa umaga, nakakaihi ka pa. Maraming mga tao ngayon, lalo na yung may mga sakit sa kidney. Kasi yung kapatid ko na isa, namatay yung sakit sa kidney, yung kapatid ko na si Toto, na kung si Maing Pag, grabe talaga yung nangyari kay Utol. Kasi bakit? Pero mo, dahil sa sobrang sakit niya, hindi siya makain. Yung ngipin niya, sa kakagat niya, nabali daw. Ganun kasakit. Diba? Kaya nga tayo, pag tayo nakakagalaw pa ng mabuti, nakakagising pa tayo, isang himalaya ng Diyos sa buhay mo, kaya huwag mong kalimutan ang Diyos. Kaya nga si Jesus, di ba, yung nagpagaling siya ng mga may sakit. Magsaka ka, 10 yung pinagaling niya, isa lang ang bumalik. Ibig sabihin, sa mundong ito, ginagawa ng Diyos ng kabutihan, pero konti lang ang kumikilala sa Kanya. Dapat hindi tayo isa doon. Dapat sa buhay natin,
dapat maunawaan natin bakit gumagawa ng himala ang Diyos. Hindi yan gumagawa ng himala ang Diyos para lang tayo mamangha, kundi para maunawaan natin na ang Diyos natin ay dapat katakutan. Ang Diyos natin dapat itaas at papulihan. Yan dapat na nakalagay sa puso natin. Pangalawa, sabi dito, ang layunin ng himala, hindi lang tayo ay matakot sa Diyos, kilalanin ng Diyos. Ano pa? Para ipakita sa atin yung pag-ibig at habag ng Diyos. Ang himala kaya niya ginagawa yan para mapakita niya yung kanyang pag-ibig. Biro mo yung Israel, kung babalikan natin yung kasaysayan ng Israel, 430 years sila na alipin. Yung iba nga doon parang nawalan ng pag-asa. Pero nakita natin yung Diyos natin napakabuti. Gabat nangyari yun, pero kahit kailan hindi niya kinalimutan yung ipinangako niya kay Abraham na pagpapalain ng Diyos yung lahi niya. Kaya nga si Moses, bagamat umalis siya sa Egypto, pinabalik siya ng Diyos para palayain ang kanyang mga anak doon sa Egypto. Saka mo makikita, si Moses umalis siya sa Egypt, edad niya 40 years old. Pagdating niya doon sa lugar na tinitirahan, doon siya nakapangasawa, doon ka magtataka, tinawag siya ng Diyos, ang edad niya 80 na. Palagay ko kung tayo, hindi na tayo sasabihin na, Panginoon, bakit ako pa? Matanda na ako, lolo na ako, senior na ako di ba? Pero makita natin, pag ang Diyos pumili, walang senior, walang junior. Pag pinili ka ng Diyos, talagang gagamitin ka ng Panginoon. Di ba? Moses, 80 years old siya. Di ba? Kaya nga yung kinausap siya ng Diyos, dami niyang pangatuwiran sa Panginoon. Di ba? Di ba? Sabi ng Panginoon, uutusan kita, palayain nyo ng aking mga tao ko sa doon sa Egypt. Anong sabi ni Moses? Hindi ako marunong. Di ba? Sabi na, huwag kang matakot kasi sasamahan kita at gamitin mo tong baston at papakita ko yung kapangyarihan. Sabi naman ni Moses, at magsalita ka, sabi naman ni Moses, hindi ako marunong magsalita kasi bulol ako. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya. Ang dami namang katuwiran ito, anong ginawa ng Diyos sa kanya. Meron, di ba may kapatid ka? Ang kapatid mo gawin mong spokesman. Di ba? Pero nangyari ba yun? Hindi. Siya pa rin na nagsalita. Kasi minsan tayo mga tao, di ba, maraming tayong alibay. Pero pag talagang tinawag ka ng Panginoon, ang Panginoon talaga ang gagawa ng paraan. Kaya si Moses, yung tinawag siya ng Panginoon, bagamat marami siyang alibay, pero yung kagustuhan pa rin ang nasunod sa buhay niya. Kagustuhan pa rin ng Diyos. Kaya napalaya yung Israel. At nakita natin doon, napalaya nga ang Israel, napalabas sa Ehipto. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Mahal na mahal niya yung mga anak niya. Hindi niya pinabayaan. Kaya katunayan, yung 40 years sila nag-ikot-ikot sa Israel, bagamat matitigas yung mga ulo nun, bagamat namatay lahat yung matitigas ng ulo nun, pero yung himala ng Diyos patuloy na nangyayari sa kanila. Pero 40 years sila, hindi naman sila nagtatanim, pero kumakain sila. Di ba? Yung damit nila hindi naluluma, yung sapatos nila na ginagamit hindi naluluma. Doon natin makikita, bagamat matigas yung ulo nila, pero nakikita pa rin nila yung milagro, yung himala. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga dapat tayong mga anak ng Diyos, dapat kilalanin natin yung ginagawa ng Diyos sa atin.
Huwag natin pabayaan yung ginagawa ng Diyos sa atin, makalimutan lang natin, kundi malagay natin sa puso natin. Sa pagkatandaan natin, sa paglilingkod na ito, importante na ang Diyos ang mauna sa buhay natin. Importante ang Diyos ang masunod sa buhay natin. Sapagkat tayong mga tao, pag ang Diyos hindi siya nasunod sa ating buhay, hindi naman ang Diyos ang talo eh. Sino ang talo? Tayo. Kaya nga ang buhay hindi yan patagalan eh. Kaya nga sabi ni Ecclesiastes, di ba? Aanoy mo man, mabuhay ka ng 100, pero maghihirap ka naman. Mas mabuti pa yung bata sa iyong ipinanganak na patay kagad, pagkat hindi siya dumanas ng hirap. Kaya ang buhay hindi yan nasusukat sa haba o sa ikli. Saan niya nasusukat? Sa pagkakilala natin sa Diyos. Kung talagang nauunawaan natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga dito, ang layunin ng himala, para ipakita yung pag-ibig niya hatabag. Sabi niya dito sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5, sabi niya nito, ngunit napaka maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Pag nakakita ka bang patay na ng buhay, anong tawag dun? Himala yun eh. Kaya nga yung si Lazaro, binuhay ng Diyos. Namangha lahat yung mga tao, nagpuri talaga sa Panginoon. Ang sabi niya, ito talagang tao na to, sinasamahan talaga to ng Diyos. Di ba? Kasi hindi niya to magagawa kung wala sa kanya ang Diyos. Kaya nga yung mga eskribang, mga presyon, talagang natakot sila kasi bakit? Baka mawalan na daw ng tao ng templo, doon na lang kay Jesus lahat maniwala. Pero nakita natin, ginawa ni Jesus, bumuhay siya ng patay. Isang himala, katulad sa nangyari sa atin. Binuhay tayo ni Kristo. Saan? Anong pamamagitan? Sa pamagitan ng spiritual. Yung dati nating masamang buhay, pinalitan ng bagong buhay. Di ba himala yun? Kaya nga tayong ginagawa ng Diyos ng himala, huwag nating kalimutan. Kaya niya ginawa yan para ipakita sa iyo na mahal ka ng Diyos at huwag mong sayangin yung ginawa sa iyo ng Diyos. Sapagkat hindi yan ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagka-Diyos. Kasi kung si Kristo pumunta rito at hindi niya hinubad yung pagka-Diyos niya, yung hirap niyang ginawa sa krus na Kalbaryo, magiging balido yun. Bakit? Pwede bang maghirap ang Diyos? Kaya nga yan, minsan ang sinasabi ng mga tiga-iglesia ni Kristo, meron bang Diyos na mamatay? Diba? Meron diyang bang Diyos na natawag na kayang pakuin? Diba? Diba yun ang mga sabi-sabi nila? Pero hindi nila naunawaan. Kayang gawin ng Diyos yun. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin, hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Para maranasan niya, mabayaran niya lahat ng pagkakautang natin. At magkaroon tayo ng bagong buhay. Pag sinabi kasing himala, hindi kayang gawin ng tao. Kasi kapag kayang gawin ng tao, hindi na yan himala. Kaya nga himala yan, Diyos lang nakakagawa. Sino bang bumuhay sa atin sa spiritual na kalagayan? Di ba ang Diyos? Kaya nga sabi ng Panginoon, ang tao hindi siya mapapasok sa langit kung hindi siya ipanganak muli sa espiritu at sa tubig. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Para ipakita lang ng Diyos na walang makakagawa noon kundi ang Diyos lang. Kaya ginawa ng Diyos sa atin yun, yung himala na yun, dahil kay Kristo Jesus.
Kaya huwag nating kalimutan yung pasakit na ginawa sa atin ng Panginoon. Kasi tanda yun ng habag niya. Tanda yun ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. At yun ay himala. Kaya nga pag tayo nakakaranas ng himala ng Diyos, pag ikaw nanalangin, tinutugon ka ng Panginoon. Hindi lang dapat pasalamat ang ibibigay mo sa Panginoon, kundi maglingkod ka ng tapat sa Panginoon. Sapagkat ginagawan ka ng Diyos ng kabutihan, tanda yun ng mahal ka ng Diyos. Kaya nga tayo mga kapatid, bagamat hindi tayo perfect dito sa mundong ito, pero malaki ang pag-asa natin sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung saan ako, doon kayo. Kaya nga sabi niya sa John chapter 14 verse 18, hindi ko kayo iiwanan ng katulad ng mga ulila, kundi babalikan ko kayo. Sapagkat pag ako umalis, pag ako makapunta na sa Ama, gagawa ako doon ng mansion para sa inyo. Pag matapos ko yun, babalik ako. Kaya nga huwag natin sayangin yung ginagawa ng Diyos sa atin, yung mga himala na nangyayari sa atin. Kasi ang importante na himala talaga nangyari sa tao, nabago yung buhay niya. Aanuin mo na, nabiyak nga yung dagat. Palagay natin, biyakin na. Bumiyak ngayon ng Diyos dyan sa Roas Boulevard, yung dagat ganyan dyan. Biyakin ng Diyos yan. Pero kung ang mga tao mamanghalang pero hindi magbabagong buhay, walang kwenta eh. Diba? Tama talaga yung sabi ni Jesus, diba? Yung parable si Jesus, yung namatay yung mayaman sa si Lazaro, diba? Ang sabi ng mahirap, yung mayaman pala, doon na siya sa hagin, sabi niya, Ama Abraham, magbuhay ka ng isang patay para maniwala sila. Ibig sabihin, gumawa ka ng milagro para maniwala sila na may impyerno. Ang sabi ni Abraham, kung hindi sila maniniwala sa mga propeta at kay Moses, panahon pala ni Moses yun, kung hindi sila maniniwala, hindi rin sila maniniwala kahit bumuhay pa ng patay. Totoo yun eh. Kasi kahit anong gawa ng milagro, pag hindi mo naunawaan ang layunin nun, walang kwenta. Kaya nga tayo, yung nangyaring milagro sa atin ngayon, meron na tayong kaligtasan. Kaya nga tayo, bagamat mamatay tayo, may kasiguruhan na tayo eh. Kaya nga sabi na Pablo, mamatay man ako, mabuhay ako, basta ako nasa Panginoon. Bakit sinabi ng Pablo yun? Sapagkat may kasiguruhan, pag ang Diyos ang kasama mo, pag ang Diyos ang Diyos mo, may kasiguruhan ang buhay. Hindi yan katang-isip lang, kundi katotohanan yan. Kaya nga tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, pinaghihirapan natin kahit maraming pagsubok, maraming mga bagay na mga nangyayari sa buhay natin, pero nagpapatuloy tayo sapagkat alam natin itong paglilingkod na ito ay tunay, sapagkat ang pinaglilingkuran natin, totoong Diyos na gumagawa ng himala sa buhay natin dahil mahal tayo ng Diyos. Kasi hindi naman siya gumagawa ng himala na walang dahilan eh. Pinapakita niya yan dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 14, sabi niya, ang katawan ninyo muling bubuhayin ng Diyos sa huling araw tulad na ginawa niya sa ating Panginoon. Kaya nga tayo, may sigurado tayo eh. Sa huling araw, pag sinabi kasing huling araw, yung pagdating ng Panginoon, bubuhayin tayo. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, dapat maging masaya kayo sapagkat itong salita na to ay galing to sa Panginoon. Hindi nang bobola ang Diyos. Ang katunayan, itong nasulat dito sa Bible, hindi pagbobola. May babala nga ang Diyos eh. Dito sa Bible, ano sabi ng Panginoon? Ang magdadagdag sa Bible, ano sabi? Dadagdagan ng Diyos.
Anumang sumpa na nakalagay dito, idadagdag sa kanya ng Diyos. Anumang kukunin niya dito sa Bible, pagkukulangin niya itong Bible, ang sabi ng Panginoon, isusumpahan siya ng Panginoon, kukunin din ng Diyos yung bahagi ng buhay niya. Kaya nga itong salita ng Diyos ay totoo to. Kaya nga sabi ni Jesus, magunaw man ang langit at lupa, yung salita niya hindi magkakabula. Kaya nga dito mga kapatid, dapat maintindihan natin na ang tao, mentras buhay pa, maintindihan niya yung mga ginagawa ng Diyos sa kanya, hindi lang para mamangha siya, kundi talagang kumilala siya sa Diyos. At dapat niya maintindihan na mahal siya ng Diyos. Kaya dapat din tayo mga tao na minahal tayo ng Diyos, dapat din tayo magmahal sa Diyos. Huwag nating hayaan na ang Diyos na nagmamahal sa atin, dapat din tayo magmahal sa Diyos. Kasi yung buhay natin, pansamantala lang to. Kailan mo ba mamahalin ng Diyos? Sa kabilang buhay? Hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos sa kabilang buhay. Kasi bakit? Ang usapan doon, iba na usapan. Tatanungin ka ng Diyos, kung nabubuhay ka ba, ano bang ginawa mo? Yun ang tanungan doon, hindi yung, o sige, mahalin mo na ako, nandito ka lang sa kabilang buhay, di ba? Hindi ganun. Saan mo mamahalin ng Diyos? Dito ngayon na buhay ka, ipakita mo na mahal mo ang Diyos. Kasi mahal ka rin ng Diyos. Kaya nga tayo mga kapatid, isipin natin parati sa buhay natin ang Diyos. Huwag natin isipin yung nangyayari sa buhay natin. Kung nakakaramdam tayo ng hirap, huwag natin isipin, huwag natin tingnan, kundi tingnan natin yung hirap na ginawa ni Kristo. Yung hirap na ginawa ni Kristo. Kung ikukumpara mo sa paghihirap mo, walang kwenta yung paghihirap mo. Mas matindi yung hirap ni Kristo. Bakit? Nasabi kong matindi. Kagaya nito, bibigyan kita ng sample. Madaling magpakumbaba sa mga taong wala. Di ba? Madaling magpakumbaba pag ikay wala. Pero mahirap magpakumbaba pag ikaw meron. Dito sa mundo. Pero ang Diyos nagawa niya yun. Nagpakumbaba siya kahit meron siya. Meron siyang ibubuga. Nagpakumbaba siya. Di ba? Pero tayo, wala tayong dapat ikuan eh. Kasi wala naman talaga tayo eh. Ang sabi nga ng Bible eh, ano man ang meron tayo, galing daw sa Diyos eh. Kaya nga wala tayong pagmamalaki sa harap ng Panginoon. Kundi dapat talagang kilalanin natin siya. Kaya nga sabi dito, sa huling araw, bubuhayin tayo. Ibig sabihin, isang milagro yun. Sapagkat pag sinabing buhayin, milagro yun. Kaya huwag mong kakalimutan bakit siya ginawan ka ng milagro, bakit ka bubuhayin ng Diyos, dahil mahal ka ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon, nagpakasakit siya para maging mabuti yung kalagayan natin. Di ba sabi yun sa Isaiah 53:4 hanggang 5? Nagpakahirap ang Diyos, yung anak ng Diyos nagpakahirap, hindi para maging tanyag siya, nagpakahirap siya para tayo malagay sa mabuting kalagayan. Kaya huwag natin kalimutan ng Panginoon. Pangatlo, ang sabi dito, anong layunin ng himala ng Panginoon? Upang patibayin ang ating pananampalataya. Sabi nga dito, 1 Peter chapter 5 verse 10, maikling panahon lamang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo, at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo, dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kalawalatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus. Sabi dito sa pag tayo dumadanas tayo ng hirap, hindi naman matagalan, panandalian lang, sabi sa pangako ng Panginoon, sabi na Apostol Pedro, para
makita natin para makita natin yung ganap na buhay. Kaya nga tayo dumaraan ng paghirap para makita natin yung himala ng Panginoon kung paano tayo tulungan. Di ba na maraming mga tao, pag tayo nanalangin, tinutugon siya ng Panginoon sa gitna ng kahirapan, may problema siya, tinugon siya ng Panginoon, di ba? Napakasaya. Di ba? Naalala ko sa una yung anak ko na nasa art center, na sinabi sa akin yung anak mo, 50-50 na to. Pero hindi ko nakalimutan yung salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, anuman ang pinaniwalaan mo, yun ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Kaya naniwala ko na itong anak ko gagaling to. At nakita ko nga yung himala ng Panginoon. Gumaling nga yung anak ko. Kaya pinapasalamatan ko yun sa Panginoon. Sapagkat hindi magagawa ng tao yun, kundi ang Diyos lang ang makakagawa nun. Sapagkat nakita ko dun sa ospital, marami dong mayayaman. Kayang gumastos ng milyon-milyon. Pero patay pa rin. Naalala ko yung nasa operating room yung anak ko. Nandun kami ni Pastor Ring. Nakaupo kami. Doon sa katabi namin, may umiiyak na babae. Dito sa katabi namin, may umiiyak din babae. Isang mayaman at isang mahirap. At kami rin mahirap din kami nasa gitna. Ang sabi ng mahirap, hindi tumula. Sabi ng mahirap, kung may pera na talaga kami, palagay kong buhay talaga itong tatay namin. Pero hindi talaga namin kaya yung... Hindi talaga namin kaya. Dito naman sa kabila, umiiyak din. Sinabi ko na sa doktor nagawin niya na lahat. Walang pinag-uusapan ng pera. Sabi ni Pastor Brother, ano ba na yan Patay ng papa ko Doon namin napagtanto ni Pastor ano man ang kalagayan sa buhay, Diyos lang talaga ang makakapigay ng totoong katugunan. Hindi yung pera mo. Ang tunay na milagro yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya napakasarap pag ang Diyos ang kasama. Sa Diyos, hindi ka bubunot ng pera. Ano lang bubunutin mo? Yung paniniwala lang. Yun lang ang gusto ng Diyos. Hindi sinabi ng Panginoon, ang gusto humingi ng tulong sa akin, bumunot ng pera. Kasi kung bumunot ng pera, talo na tayo. Lamang lahat ng mayayaman, di ba? Palagay ko lahat ng kayamanan nila kaya lang bunutin, ibigay. Pero ang Diyos, napakabuti. Ang pinapubunot lang sa atin, yung paniniwala lang sa Kanya. Kaya tandaan natin ang Diyos at huwag natin kalimutan ang Diyos. Habang buhay ka ngayon, may buhay ka, huwag mong kalimutan ang Diyos paglingkuran. Kaya siya gumagawa ng himala para ikaw matutong kumilala sa Kanya at mamuhay ng ayon sa iyang kalooban. Kaya nga dito sabi dito, para patibayin yung pananampalataya natin. Kaya dumadanas tayo ng hirap para makita natin yung himala ng Panginoon at para lalong tumibay yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sapagkat kung ang Diyos hindi siya tumutugon, titibay kaya yung pananampalataya natin. Di ba? Palagay nyo, ganito na lang, ang dasal tayo, Panginoon, diyan mo kami, Panginoon, na makain. Hingi tayo ng hingi ng makain, pero wala tayong makain. Ano kaya tingin mo? Titibay kaya ang buhay mo? Titibay kaya ang paniniwala mo? Hindi. Pero nakita natin, kaya si Kristo nagtuturo sa atin ng panalangin, bigyan mo, Ama kong nasa langit, bigyan mo kami na makakain araw-araw. Di ba sabi sa Lord's Prayer? Bakit sinabi ng Panginoon yun? Sapagkat may pangako ang Diyos. Sabi ng Panginoon, ang kakatok, pagbubuksan. Ang hihingi ay bibigyan. Ang maghahanap, makakasumpong. O, bakit sinabi ng Panginoon? Pinapakita lang ng Diyos natin, siya yung Diyos na hindi hingi. Kaya tayo tinutugon ng Panginoon para tayo ay tumibay sa pananampalataya.
Kaya nga sabi ni Isaiah dito sa 41 verse 10, sabi niya dito, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Papalakihin kita, tutulungan kita, iingatan kita sa pamamagitan ng kapangyarihan na siya rin makakapagligtas sa iyo. Kaya nga tayo, sinabi ni Isaiah sa pamamagitan ng Diyos, sinabi ni Isaiah, pag tayo, mga anak ng Diyos, dumadaan sa anong klaseng problema, huwag nating kalimutan, may Diyos tayo na gumagawa ng himala. Huwag natin kalimutan yan. Kaya nga pag ang Diyos, kamangamba. Kasi yung Diyos mo, gumagawa ng himala yun. At sabi ng Panginoon, siya yung sa una, at ngayon, at darating, hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Kaya nga, Bible talaga nakakasalita ng Panginoon, nakaka-revive talaga sa tao eh. Tumitibay yung pananampalataya mo, nagiging matatag ka dahil sa salita ng Panginoon. Kaya lang, ito lang yung libro na babasahin mo na mababago yung buhay mo. Ang daming libro dito na magaganda dito sa buong mundo. Pero ito lang yung salita ng Diyos. Pag binasa mo at sinamahan mo ng pananampalataya, makikita mo yung himala. Mararanasan mo sa buhay mo, talagang mababago ka at titibay yung pananampalataya mo. Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, tandaan natin, huwag nating kalimutan ng Diyos. Ano man ang tinuturo sa atin ng Diyos, pahalagahan natin, isabuhay natin, sapagkat pag sinabuhay natin, makikita natin yung himala na inaasahan natin sa buhay. Bagamat yung himala na inaasahan natin, hindi na katulad yung budiyaking dagat, pero ipinapakita lang kasi ng Panginoon doon. Kung yung problema mo, ganito lang kaliit, o ganito ba kalaki, tandaan mo, ang Diyos mo, kayang gawin ang lahat. Walang mahirap sa Kanya. Yun lang ang ilagay mo sa isip mo. Bawat problema mo, bawat pagsubok, bawat dinadaanan mo na hirap, huwag mong kalimutan ang sabi ng Panginoon, walang mahirap sa atin. Kaya tayong mga anak ng Diyos, meron tayong pag-asa. Kaya tayo dapat manindigan sa salita ng Panginoon. Habang may buhay ka, panindigan mo yung salita ng Panginoon. Pag-aralan mo yung salita ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa tinuro niya sa gabing ito, na tayo na maunawaan natin bakit ang Diyos gumagawa ng himala. Number 1, gumagawa siya ng himala para makita natin yung kapangyarihan niya. Ano ba yung kapangyarihan niya? Para makita natin na siya'y katakutan, na siya'y dakilain. Pangalawa, bakit siya gumagawa ng himala? Para ipakita ng Diyos sa iyo na mahal ka ng Diyos at naaawa ng Diyos sa iyo. Pangatlo, bakit siya gumagawa ng himala? Pangatlo, para maging matatag tayo sa pananampalataya. Yan ang layunin ng himala. Kaya gumagawa ang Diyos ng himala. Tumayo tayo mga kapatid. Manalangin tayo. Dakila namin amang Diyos. Salamat Panginoon sa iyong salita, Panginoon, na binigay sa amin sa gabi nito. Salamat Panginoon sa patuloy mong tulong sa amin, sa patuloy na gumagawa ka ng mga mangha sa buhay namin. Salamat sa iyong pagbabago sa amin. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat Panginoon sa lahat ng bagay, Panginoon, na tinutulungan mo po kami. Mga problema, mga tukso, Panginoon, mga kahirapan, nandiyan ka, hindi mo kami iniiwanan, Panginoon. Maraming salamat. At Lord, tinataas ko lahat ng mga anak mo na nandito ngayon, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat buhay nila. Ano man ang napakinggan nila sa gabing ito, Lord, hindi ito lumabas na walang kabuluhan, kundi manatili ito sa puso nila at sa isip nila para makabuhay nila, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Salamat talaga, Panginoon, sa lahat ng binibigay mo sa amin, lalong-lalo na
ang iyong salita na nagbibigay buhay, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat na nakinig sa iyo, Panginoon, sa online, Panginoon, at patuloy mo silang gabayan at patnubayan. Salamat po sa gabing ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Meron po. Kung wala pala ito, sige. Ganyan naman kaya. Din po ng San Pedro. Feeling sa kayo. Feeling. No? Lang. Okay. The Lord, manalangin tayong lahat. Taas natin yung kamay natin. Samahan niyo ako sa panalangin. Pagkat alam natin, 2-3 na nanalangin sa ating Diyos, siya ay tutugon. Dakila namin amang Diyos, tinataas namin, Panginoon, yung pamangkin ni Sister Tintin, Panginoon, na ipinanganak, nandun sa ICU, Panginoon. Lord, ikaw nakakita sa kalagayan sa bata, Panginoon. At alam ko, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang po imposible sa mga taong naniniwala sa iyo, Panginoon. Lord, tinataas ko, Panginoon, yung pamangkin ni Tintin na nasa ICU sa oras na ito, Panginoon. Lord, ano man ang dahilan, Panginoon, ng bakit doon siya sa ICU, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanya, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpakita ng himala, Panginoon, sa buhay niya, pati na sa mga magulang nito, Panginoon. Na ipakita mo, Panginoon, kung gaano ka kadakila, kung gaano yung pagmamahal mo sa kanila, kung gaano mo kamahal ang mga tao, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa kung wala ikaw. Ikaw lang, Panginoon, ang hangin namin pag-asa sa buhay nito, Panginoon. Kaya, Lord, hipuin mo siya sa oras na ito, itong bata na ito, Panginoon, at pagalingin mo siya, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. At sinasaway ko lahat ng sakit sa bata ito, sa pangalan ni Kristo Jesus. Pinawasan ko lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Kristo Jesus. At kinakalagan po ang kagalingan niya at inaangkin po ang kagalingan niya sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat po, Panginoon. Ganun din si Panginoon kay Ate Wing, Panginoon. Lord, ikaw nakakita, Panginoon, sa kanyang nararamdaman, Panginoon. Lord, ibalik mo, Panginoon, ang kanyang kalakasan. Pagalingin mo ang kanyang tuhod at patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, lalo-lalo, Panginoon, yung kalusugan niya, Panginoon, sapagkat sa edad na siya, Panginoon. At alam ko naman, Panginoon, walang posible sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang tunay naming kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ibibigay mo kay Ate Wing, Panginoon. Ganun din galing mo sa kanyang mga tuhod sa pangalan ni Kristo Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon. At Lord, tinataas ko lahat ng mga kapatiran ko sa pananampalataya mula sa San Pedro, Alaminos, at Manila, Panginoon. Lord, tinataas ko, Panginoon, ang aming mga pastor, Panginoon. Patuloy mong patnubayan ang aming mga pastor, Panginoon, sa Word of Faith Ministry, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang mga pastor, Panginoon, sa Word of Faith Ministry, Panginoon, na patuloy po kaming susunod, Panginoon, sa iyong kalooban, susunod sa daang matuwid, Panginoon, at gagawin, Panginoon, ang nakakalugod sa iyo, Panginoon. At Lord, patuloy mo po kami bigyan ng knowledge, wisdom, Panginoon, sa pagtuturo ng iyong salita, Panginoon. Na lahat ng ituturo namin nung naaayon lang sa iyong kalooban, hindi na naaayon sa aming isip, Panginoon, kundi naaayon sa iyong salita, Panginoon.
at pagpalain mo ang bawat kalusugan ng mga pastor namin, Panginoon. Tinataas ko yung kalusugan ni Pastor Neng, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, patuloy mo pababain yung creatinine niya, Panginoon, at patuloy mo siya, Panginoon, palusugin ang kanyang katawan, Panginoon. Ganon din si Pastor Romy, Panginoon. Tinataas ko siya, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasang spiritual, kalakasang physical, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang kanyang asawa, Panginoon, si Stefani, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasang spiritual, kalakasang physical, Panginoon, na patuloy mo siyang pagalingin. Ano man ang nararamdaman niya, Panginoon, ikaw ang humipo sa kanya at ikaw magbigay at ibalik mo, Panginoon, ang dati niyang kalusugan at dati niyang kalakas sa pangalan ni Kristo Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pastor, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa lahat ng manggagawa mo, Panginoon. Tinataas ko lahat ng manggagawa, Panginoon, sa Word of Faith Ministry, Panginoon, mula Alamino, San Pedro at Manila, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga preacher, Panginoon, ang aming mga ngaral, Panginoon, na kasama ng mga pastor na nangangaral sa iyong salita, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang pagpalain, anumang, Panginoon, ang kanilang hinahangad sa buhay nila, Panginoon, na iyong kalooban, Lord, ibigay mo ito, Panginoon. Lord, patuloy kang gamitin, patuloy mong gamitin sila, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, para sa iyong kalawalatian, Panginoon, para sa iyong karangalan, Lord. Samahan mo sila, pagpalain mo sila, ganun din ang buong pamilya nila, Panginoon, mga asawa nila, mga anak nila, patuloy mong pagpalain, Panginoon, lahat ng kinabubuhay nila, pagpalain mo, Panginoon, lahat ng mga kalusugan ng kanilang mga anak, pagpalain mo, Panginoon, samahan mo sila sa lahat ng problema at lutasin mo, Lord, lahat ng kanilang dinadaan ng mga problema, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga ngaral na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, para sa iyong sa iyong karangalan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, yung mga song leader namin, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa iyong kalawalatian. At patuloy mo silang bigyan ng boses, Panginoon. Yung boses, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, para sa iyong kalawalatian, Panginoon, na sa pamagitan ng pagkanta nila, Panginoon, madadama, Panginoon, yung banal mong Espiritu, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, sa bawat puso ng mga anak mo, Panginoon. Gamitin mo ang mga anak mo, Panginoon, sa kanilang awit, Panginoon, sapagkat hindi sila umaawit sa tao, kundi umaawit sila para sa iyong karangalan, para sa iyong pagkadiyos, para sa iyong sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dapat purihin, dapat itaas, dapat talaga paglingkuran sa buhay na ito, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa bawat leader mo, sa mga back-upper mo, ganun din sa lahat ng mga musician mo, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, na sa bawat pagtugtog sila, Panginoon, tumutugtog sila, Panginoon, hindi para makilala sila ng mga tao, kundi para parangalan ka, para sambahin ka, Panginoon. Ganun din, tinataas ko, Panginoon, lahat ng mga kapatiran ko sa Word of Faith Ministry, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pamilya, Panginoon, ng mga kapatid namin sa pananampalataya. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nandito, Panginoon, sa bulwagan nito, pati na sa online, Panginoon. Yung mga kapatid namin na si New Zealand, Panginoon, katulad nilang Karen, nilang Brian, Panginoon, mga anak na, pagpalain mo sila, Panginoon, patuloy mo silang gabayan at ingatan, Panginoon, sila RG, Panginoon, sila Jonah, Panginoon, ganun din si Zion, Lord, patuloy mo pagpalain, patuloy mong ingatan, Panginoon, at patuloy mo silang samahan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon sa buhay nila, Panginoon. Ganun din, tinataas ko, Panginoon, lahat ng mga kapatiran ko, Panginoon, na makakasama namin sa Word of Faith Ministry. Tinataas ko, Panginoon, sila Sister Chi, Panginoon, sila Brad, sa mga anak ni Sister Chi, Panginoon. Ganun din, Panginoon, yung asawa ni Sister Chi, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang samahan, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Ganun din sila Joy, Panginoon, sila Oni, Panginoon, sila Titit, sila Lady, sila Paulo, Panginoon, sila Pastor Disney, at lahat ng buong pamilya nila, Panginoon. Ingatan
ingatan mo sila, pagpalain mo sila, at samahan mo sila sa araw-araw ng kanilang buhay. Ganun din sila, Brother Romano, sila Sister Rod, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay, pagpalain mo ang kanilang mga kinabubuhay, pagpalain mo ang kanilang buong pamilya, Panginoon, pati na, Panginoon, ang mga kasamahan nila sa bahay, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, na nandito, sila Brother Awing, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay, pagpalain mo ang kanyang pamilya na nasa Davao, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga kapatid namin, mga seaman, Panginoon, na nasa ibang bansa na, Panginoon, na nagtatrabaho. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang samahan, patuloy mo silang pagpalain. Ganun din yung barko nila, Panginoon, sinasakyan. Patuloy mong ilayo, Panginoon, sa lahat ng masasama, Panginoon, na pangyayari, Panginoon, sapagkat ikaw yung makapangyarihang Diyos at ikaw lang ang makakaligtas sa aming lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga tulong na ginagawa mo sa amin. Salamat sa buhay, salamat sa pagpapakain, salamat sa trabaho. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na talagang yung pag-ibig mo, Panginoon, pinapakita mo sa amin sa pamagitan ng iyong mga gawa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Itali mo po kami lahat, Panginoon, sa pagkakaisa. Itali mo kami sa pag-ibig sa magkakapatid para sa iyo, Panginoon. Itali mo po kami sa kapayapaan na nagmumula kay Kristo, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na binigyan mo po kami ng pagkakataon na ikaw purihin, na ikaw dakilain, at ikaw sambahin, Panginoon. Maraming salamat. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Salamat, Panginoon. Ganun din, Panginoon, tinataas ko sila Sister Ligaya, Panginoon, sila Brother Bobby, Panginoon, ang yung dalawa niyang anak, Panginoon, na si David, Panginoon, sa kayong isa pa, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanila. Patuloy mo silang tulungan sa lahat ng ilang pangangailangan, at lalong-lalo sa kalusugan, Lord. Ingatan mo yung mga kalusugan nila, at pagalingin mo sila, Panginoon, kung anumang nararamdaman nila sa kanilang mga katawan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng katugunan ng aming panalangin sa gabi ito, at binabalik namin sa iyo lahat ang papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Dakila namin ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Lord, tinataas ko, Panginoon, lahat ng magkakaloob sa iyo, Panginoon. Sa pagkakalam namin, Panginoon, ano man ang aming itanim, Panginoon, ay babalik din sa aming Panginoon. Sapagkat yan ang pangako mo, Panginoon, ano man ang aming ibibigay, ay bibigyan mo rin kami, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat lahat ng aming binibigay ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo lahat, Panginoon, ang nagbigay sa gabing ito, Panginoon, at patuloy mo silang ingatan at pagpalain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. At taas natin yung kamay natin para sa benediction. At bago tayo benediction, hindi nakalimutan pa pala akong dalangin. Lord, tinataas ko, Panginoon, si Sister Jade, Panginoon, sa kanyang pag-anak, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, Lord. Ganun din yung bata niya, Panginoon. Patuloy mo ingatan, Lord. At salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, na lumabas tong bata ng Panginoon na naayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. At salamat, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang nagpakita, Panginoon, kung gaano ka, Panginoon, kadakila, Panginoon, sapagkat yung nanay, Panginoon, talagang naniwala sa iyo, Panginoon,
na ayaw talaga niya maging cesarean, Panginoon. Kaya pinakita mo sa kanya, Panginoon, na pinanganak niya yung anak niya, Panginoon, dahil sa tulong mo kaya normal yung labas ng bata, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa pag-ingat mo at sa paggabay mo sa pag-anak ni Sister Jen, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, ganun din, Panginoon. Si Jake, Panginoon, patuloy mo ingatan at pagpalain ang buong pamilya niya. Salamat, Lord Jesus. At ngayon, Lord, tinataas ko pa ngayong gabi ang lahat ng mga anak mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa anak mo, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, nalalangin kami sa aming pagtatapos, Panginoon. Lord, ingatan mo po kami sa buong magdamag na ito, Panginoon. At patuloy mo kami gabayan, Panginoon. Ang iyong pagpapala, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-iingat, ang iyong protection, lalong-lalo na, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong banal na Espiritu Santo masa aming lahat sa gabi ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang gabi po sa lahat. Hallelujah. God.